Kayo yung graduates ng SOL by the year 2025. Pumalakpak nga ang bawat isa. Ayan! Kapag tinawag tayo ng Diyos, hindi lang ito para maging mabait tayo, maging churchgoer tayo, o maging moral tayo ng mga tao. Ang panawagan niya ay malinaw. Follow me, and I will make you fishers of men. Pagtuloy na nga nag-attend ng school, iti SOL, iti na panitikan namin sampay na ginawa ako ni Lord, binuo ako ulit ni Lord, binuo ako ng dahil sa mga panunsuro. Maligtas ka para magligtas ka rin ng mga kaluluwa. Nagyama kasi ako sa among sugat ng tatalan. At naitulog-uran ko na eskwela. So, nagyama ako ng karekdit na bakal tayo. Ang number one na dapat unang hakbang mo para matupad mo yung pagsunod sa Panginoon ay obedience o pagsunod. Hindi mo maibabahagi si Jesus kung hindi mo siya tunay na sinusundan. God is calling us to become a soul winner. God is calling us to be a fisher of men. God is calling us to share the good news. So, ibig sabihin, hindi sa talino, hindi sa galing, hindi sa ability, para maging effective tayo ng mga fishers of men o mga ngalangkaya ng mga kaluluwa. Sabi ng Diyos, I will make you. Ready ka na ba na gagawin ng Diyos na kakaiba ang buhay mo? Hallelujah! Sa kamay ng magaling na pattern, magiging masterpiece ito. Ganyan din tayo kung hayaan natin hubungin tayo ni Jesus. Gagamitin niya tayo para sa gawain ng kaligtasan. Ang calling ni Jesus ay lagi may kasamang empowering. So God is calling us to be a winner. God is calling us to be a fisher of men. May kasama itong empowering. Kapag ang desisyon mo ay sinunod mo ang Diyos. Kahit sa lahat ng mata ng mga taong balikan, pero kahit sa nag-iisang mata, tama ka. Panalo ka pa rin! Hallelujah! We pronounce blessing upon them, blessing and favor, Lord God. We're surrounded like a shield, O God, in the name